Magandang araw sa inyong lahat. Ito nga pala yung nangyari sa atin nung time trial nung dala natin yung 4G63. So nagkaroon tayo ng dahilan para mapalitan siya, para makapag-change car tayo. Bakit? Hindi po dahil sa natalo tayo kaya nagpalit tayo ng kotse. Kung mapapanood nyo yung alis niya dito, yung arangka niya, meron siyang konting putol-putol na tunog, which is yun yung palya niya. Konting palya lang naman pero napakalaking effect niya pagdating sa race. Tingnan nyo, panoodin nyo to. So yun, napanood nyo yung video. Isa pa, dumagdag pa dyan yung slide yung clutch natin. Ramdam ko yung sliding niya. Kaya ito, napapalit talaga tayo ng kotse ng biglaan. Bali, ito pa yung isang video. Tignan nyo. Ay, nakakagulat naman eh. Akala mo kung anong sumulpot eh. Kala kayo bayawak na yun. Okay yun. Ayun palang ating pit crew lang. Siyempre, si Mark. Napakasipag ng ating pit crew na yan. Sorry, hindi pala pit crew. Kasama ng ating anak na si Nash. Ang dalawang ating tanya pa mga din ito. Talagang sipak eh. Anong gagawin? Hindi, syempre, kunin natin pambataw. Oh my God! Wow! Yan! Amin nga kinalas na yung hood. Siyempre papalitan natin ng hood dyan na magaan kasi yung aking itim na hood magaan yun. Para masubukan natin kung ano bang orasan ng kutseng ari ngayon. Aring puti na lang at talagang sa pakiramdam ko hindi aari yung kulay blue si 63 kasi medyo lumala yung palya niya. Kaya ginawan ko lang ng paraan na maiuwi. Nakiusap lang ako dun sa mga admin ng NDRC. So yun, pinayagan nila tayo. Thank you nga po pala sa admin ng NDRC. Thank you po so much sa inyo. Sobrang babait nyo po. Dahil balik nga pala natin si Joren ng BRC ng mga oras na yun. May pupuko pa ng atensyon. Napaka-pogi. Sarap. So yun, nagka-problema din nga pala si Joren kaya hindi siya nakapag-time trial ng ayos. So ang ginawa ko, tinawagan ko yung mekaniko natin kasi naisip ko, nag-iba siya simula nung palitan natin ng mas malaking makina. Parang mas gusto ni Joren yung SOC, yung dati niyang engine. So yun, bali ilang oras na lang yung natitira sa atin para sa preparation natin kasi kinabukasan, race na. Sunday, proper race na yung gagawin natin. Kaya ito, nagmamadali ako papunta sa mekaniko ko para makalas namin yung makina at maibili ko agad ng mga parts na kailangan. Diyan, kung mapapansin nyo, may hawak nga pala kaming radio ni Mrs. Kasi si Mrs. nasa likod ko eh. Dala niya yung isang sasakyan, convoy kami. Kaya kami hawak na radio para hindi na kami mag-aksaya pa ng data or load para tawagan ng isa't isa. One click lang, pwede na kami mag-usap. Up to 3 kilometers yung layo ng radio natin. So ayan, medyo stress tayo pero kailangan natin tiisin, kailangan natin galingan, kailangan natin tibayan kasi medyo malaki yung gastos natin sa mga araw na to. So yun, nag-iisip ako kung paano paraan, kung saan ako bibili ng pyesa. That time, natulungan naman tayo ng bayaw natin tsaka ng ating mga tropa. At isa pa, malaking bagay yung napakarami nating pyesa sa bahay na naitabi, lalo't parts out yung negosyo ko. Dahil nga yan, sobrang pagmamadali natin, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko iniwan si Jory sa mekaniko. Nag-usap lang kami about doon sa gagawin, kumbaga balik na sa dating alindog lang. At yan, gabing yan, dala ko na yung pyesa natin, lahat ng kailangang pyesa na gagamitin natin sa bagong makina ulit ni Joren, or sorry, sa balik sa dating makina ulit ni Joren. So yun, ito na. Nag-torque na kami ng isang napakalupit na torque para wala nang siraan kasi wala na yung break-in. Bukas, salang na agad dyan sa karera. Ang break-in lang niya is galing kina kuya hanggang Batangas Racing Circuit, which is napakalapit lang. Kaya yung hapit namin dito, yung torque namin dito, talagang sinisigurado namin na kailangan hindi siya bibitaw, hindi siya magbo-blown.
Kasi lalong mas masakit sa ulo pag nasira ulit. Big shoutout nga po pala sa mekaniko natin, si Kuya Mac Joseph Abidilia. Yan, napakalupit na mekaniko niyan. Since day one, siya yung bumuo kay Jory. Thank you! At yan, wala na nga intro-intro. Karera agad. Wala nga pala akong kalaban dito kasi yung ilang players natin na nag-entry din hindi sumipot ng umaga ngayon. Nagka-problema pa tayo sa high tension wire natin, nahugot kasi namalya siya eh. So alam ko agad kasi sanay na ako sa coaching to, alam ko na high tension wire yun. Kaya ang ginawa ko, binuksan ko yung hood, tinignan ko kung anong issue, yun na nga, confirm, high tension wire. At yan, inabot pa nga ako ng paggagawa din sa trangkahan. Ano ka naman nakakahiya. Pero ikakabit lang naman yun. Kaso nga lang, naisip ko, bakit nga ako nagtagal? Siguro nga inisip ko kung ano pang pwedeng pagmulan. At yan, may baba ako. Tuloy na, karera. Tuloy na. Ay, kita nyo naman. Relax na relax lang ako diyan. Aba, alang magpaka-stress ka pa. Ang dami ng pinagdaanan mo. Sayang ako, che. Medyo hindi nga pala natin hinata yung takbo dito kasi kakabit lang ng head ni Joren. So, parang ito na yung ginawa kong break-in. So, ayun, pagkatapos nga ng karerang yan, napasalang na naman tayo. Dito naman tayo sa sa winners bracket naman. Naglaga na para sa championship na. Naglaga na lahat ng winners bracket, naglalaban-laban, ubusan na yan hanggang sa aabutin na lang ng 6 cars. At yung 6 cars na yon, kung sino mananalo doon, sila na yung first, second, at saka third. Podium na yon. Kaso nga lang, ay, sa kasamaang palad dito sa video na to, napabilis tayo, nakuha natin yung gustong takbo ni Joren, pero dun sa category natin, hindi siya umakma. Break out. Fucking break out. Kung mapapansin nyo, nagbitaw na ako ng salinyador. Yan yung finish line, di ba? Ang layo, pero hindi ko alam bakit nung makita ko yung oras ko, what the fuck, breakout ako, sobrang layo ng pinagbitawan ko. Actually dito mabilis pa nga eh, pero kung sa personal mo titignan, napakalayo talaga. Pansin nyo kung saan ako nagbitaw, kita nyo sa video, dun sa pinakadulo ng grandstand, which is katapat na nagkakamera yon. Doon ako nagbitaw hanggang finish line, pero nung makita ko yung oras ko, walang iya, sakit sa puso. Kasi talo na yon, wala na. Wala tayong magagawa, tapos na yung karera, uwian agad. So yan, bigyan ko kayo ng replay natin kanina kung ano talaga yung nangyari. Medyo napalayo nga talaga yung agwat. Hindi ako nakapagbitaw agad. Ay nako, sayang. Yo! Hey, shout out. Ano nga yung sa TikTok na nauuso? Yung bumabagsak na antalo. Matutuyo alo, gusto ko lang labanan ang aking nadarama. Magpalutang-lutang mo, nanampan samantala, sarili ko naman na muna. Yan, kahit daw talo ang dade, siya lang daw ang aakit ng podium kasi walang trophy. Pag ganyan-ganyan lang yan, pero hindi matanggap yan, ngayon talo kami. Oh, hindi lang yan, pag ganyan lang. Initampo sa akin, tignan mo, Pero syempre, mas malungkot ang dade. Ay, kwentsa na yung Ting. Tamang masahe na lang ang kuya na siya dade para medyo maalis ang stress sa lahat ng nangyari. Talaga nga naman Sayang, butche.
Pati upuan, bali. Baka magkakaroon din ng pag-asa kay Ivan pag Arian nanalo. Aba, ay makakabala to kahit panggaslaan. Sayang kutse. Yan. Start na. Yan, tingnan natin kung anong resulta ng karera kung winners ba o losers. Yun, winners bracket agad si Ivan. Ayos, ayos. Grabe nga naman yung power ng kotse nito. Ito yung ano niya, yung second run niya. Winners bracket elimination na. Yan na. At ayun, talo tayo dito. So, anong gagawin natin? Uwian na. Nag-ipake na tayo ng gamit. Let's go! Wow naman! Wow! Wow! Bumabagsak na ang talo, kap matutuyo alo. Gusto ko lalabanan ang aking nadarama. Magpalutang-lutang mo na ng pansamantala. Sarili ko naman na muna. Bumalik tayo sa